Hey, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Banat Kapanig TV at ito ay pinamagatang paktay na mabigat ang ebidensya. Kulong ka ngayon, napasigaw si De Lima. Tamba, PBBM, pumalag kay Bato. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Kung si De Lima ay hinamon din po ang Pangulo ng Pilipinas. Aba, si na ilinaw De Lima, yung kanyang panawagan sa Chacha, no? Kasi naguluhan po si De Lima dahil kamakailan lang daw ay pag-aaralan ang ICC pala, hindi pala Chacha, ICC. Si De Lima, umaariba pa. Umaasa na si De Lima na suportado na ni Pangulong Marcos ang ICC. Kino-question, ito na ba raw yung pag-aaral? Natapos na raw ba yung pag-aaral? Ito sabi ni Laila De Lima, with PBBM's no cooperation with ICC in any way, shape, form, pronouncement, that this mean that the study that he supposedly ordered has been concluded with such position as the outcome. Pakilinaw naman po. Okay. Gustong pagpaliwanagin ni De Lima, no, itong si PBBM tungkol po dito sa kanyang sa posisyon niya na hindi tayo makikipagtulungan sa ICC. Ito na naman. Magbabago kaya si PBBM? Natatandaan nyo, sabi ni PBBM, hindi tayo makikipagtulungan, wala silang jurisdiction. Kung si Martin at ang House of Representatives ay nagpasa ng resolution na para papasukin ng ICC, ito yung tinatanong ni De Lima eh. Sabi naman ni Pangulong Marcos, pag-aaralan natin kung papapasukin natin. Tapos ngayon, nagwala si Bato. Magpakalalaki ka, Mr. President, sabi ni Bato. Hindi na natin papapasukin ng ICC. Ito kaya, ngayong nag-inquire si De Lima, babaguhin na naman kaya ng ating presidente? Alam po ninyo, iyan po ang problema. Pag meron tayong pinuno na, pag meron tayong pinuno na paiba-iba ang pag-iisip, hindi mo maasahan ngayon, no? Nagsalita na nga na hindi niya tayo makikipagtulungan pero gusto pa rin ilinaw. Bakit po ililinaw? Hindi pa ba malinaw yun? Hindi talaga malinaw yan kung pabago-bago ng salita. Kada may humihirit. Ito, pag sa susunod na pronouncement, magbago man ng statement si PBBM, hindi na ako magtataka eh. So dapat dito talaga is ang desisyon mo is meron kang sariling paninindigan. No? Kapag ang desisyon mo ay pinakawalan mo na, yun na yun. Hindi na maaaring mabago. Ang utos ng hari ay hindi na maaaring mabali. Parang ganun yan. So, dapat talaga is nakakapag-desisyon si PBBM ng maayos. Pero alam niyo sa katayuan niya, no, napakahirap talaga na mas lamang yung mga negative na bulong sa kanya kaysa positive. No? Malamang ko yung mga nasa tabi ni PBBM ngayon is kukunti na lang yung mga positive na bumubulong sa kanya. Puro karamihan ngayon negative. Kasi, parang yung mga pumalit na mga tao parang medyo hindi, kumbaga di ba, nakaka-nervyos sila eh. Kaya hindi ka magtataka na maaaring magpalit ng desisyon si PBBM kung maaari. Pero, nasa sa kanya pa rin ang bola. Kung paano niya ito patatalbugin, kung paano niya ito pagugulungin, no, di ba? Nasa sa kanya desisyon 'yan. Kahit na marami siguro na mag-udyok sa kanya ng kung ano-ano, pero ang desisyon niya is buo at may sarili siyang paninindigan, malamang hindi na magbago 'yan. Kataka ko, confirm pa rin siya, di ba? Kataka-taka. Okay, punta na po tayo rito sa mga nag-uumpugang mga bato. Si Bato versus Martin. Ito po ang sinabi ni De La Rosa, ni Senator Bato. De La Rosa maintains House leadership behind Chacha Drive. Matigas po ito, no? Kasi tumutol na po eh. Sabi ni Martin, wala raw silang kinalaman eh, di ba? Wala na naman silang kinalaman. Ito po, speaking on CNN, the source. Yan, De La Rosa said, a congressman from Mindanao told him lawmakers from the lower house were following orders to gather signatures of not only 3% but at least 20% of the number of registered voters. So, utos pala, no? 20% pa, para talagang overwhelming. Dagdag pa ni De La Rosa, sinong mag-uutos sa kanila kundi ang leader ng House? Diba? Okay. So, ayon pa kay De La Rosa, no?
House Speaker Martin Romualdez already denied claims that he ordered congressman to gather. Ano masasabi rito ni De La Rosa? Tell it to the Marines. Baka iniisip pa rin nila na sarili nila na hindi alam ng taong bayan na sila ang nasa likuran. Kaya nga tinatawag natin na hindi ang People's Initiative, kundi that's politicians' initiative. O, yan po ang sinasabi ni Bato De La Rosa. Tell it to the Marines. Sarap ng biskwit, no? Tapos haluan mo ng kape. Baka na nasa isip nyo mga katunay ito kinakain ka biskwit ka kape. Masarap yan. Pero alam nyo, no? Talagang si Senator Bato, alam natin na matapang yan. Pulis yan eh. Diba? Maraming pinagdaanan yan. Kaya yung mga ganyang klaseng problema, no? Hindi sila makakaligtas dyan. Hindi sila, kumbaga, haharapin ni General Bato yan. Ay, ni Senator Bato na pala. Ngayon, siyempre, yung mga kautusan na ganyan ang mangyayari, diba? Yung mga ICC na ganyan, ganito, ganyan. Kung sino man yung nag-uutos o nag-uudyok. Oh, wala namang mga magsusulong yan kung wala talagang nasa likod din yan. Siyempre, maaari bang kumilos sa mga alagad o mga tauhan kung walang utos ng pinuno ng hari? Hindi naman pwedeng sila lang ang kumilos. Di ba? Alam nyo, Speaker, kaya nagkakaroon kayo ng kaguluhan ngayon ng Senado eh. Tignan po ninyo yung Senado ngayon, di ba? Ano sabi ng Senado? Meron sila, naglabas sila ng manifesto. 24 senators ang nakapirma. Ayaw nila ng People's Initiative. Oo nga pala, People's Initiative pala. Tinatry ko lang may laman yung bunganga ko Baka sabihin na iba dito, bastos naman to, may laman yung bunganga ko na sasalita. Ngayon nga kinari ko lang, People's Initiative pala. Pero siyempre no, inaanan din ni Senator Bato yung ICC, di ba? Pero magandang katwiran naman nagbe-People's Initiative. Boses ng taong bayan versus 24. Kaya nga, ito kasi ang problema ng mga senador, no? Senator Bato. More or less, alam na natin yan lahat na mga meron pong kinalaman, yung mga boses ng taong bayan laban sa 24. Okay lang sana kung boses talaga ng totoong taong bayan yun. Yung wala man lang nasa pilikang medyo nangyaring sikaw nila, di ba? Yung gusto nilang mangyari. Gusto namin mangyari yung ganyang bagay. Gusto namin magkaroon ng gantong batas. Ganto, ganyan. Kaming mga tao nagdesisyon. Kung sana ba sarili na ng desisyon, no? Okay lang sana. Pero, ang problema, hindi nila desisyon yun. Parang mahirap talaga kung napipilitan ka lang sa mga bagay-bagay. Congressman dyan. Bakit? December pa lang sinabi ni Speaker Martin mismo, no? Isusulong nila yung tiyatya pagdating ng Enero. Tapos December din sinabi mismo ng kanyang Deputy Speaker, si Dong. Lagi ko nakakalimutan yung apelyido ni Dong. Yun na nga, yung taga Pampanga, si Congressman Dong. Deputy Speaker, Senior Deputy Speaker, no? Na pinag-aaralan nila na hindi na kasama yung itong People's Initiative. Tapos nagkaroon ng People's Initiative. Ang bilis. Paano kaming maniniwala, no, Speaker, na wala kayong kinalaman? Tignan niyo ang pronouncement ng yung ito kasi mga congressman to. Paano kami maniniwala na wala kayong kinalaman? Tignan niyo po yung nag-announce. Ayan, Albay Representative Joey Salceda says the People's Initiative has already achieved the signature 12%. Si Congressman Joey Salceda ng Albay ang nagsasabi na meron silang 12%. Meron ng 12% yung natay na nila at yung 3% sa lahat ng distrito. Maski sa Davao. Ang nag-a-announce panay mga congressman. Wala kami nakikita na pinuno na People's Initiative na yan. Ni walang lumalantad na kami yung mga leader ng nag-initiate nito. Panay mga congressman yung nagsasalita. O yung mga vlogger ninyo. Si Mike Abe, kinumpirma na merong ganun. 100 pesos daw baka pamasahe. O si Jam Magno, yung natanggap nyong ayuda. Kanino ba mga vlogger yung mga? Sino ba mga pinagtatanggol niyan? Kaya hindi nyo maitatanggi na mag-isip yung mga tao, mag-isip yung mga tao na talagang congressman yung may pakanan itong People's Initiative na to. Di po ba? Yan yun Yan yung nakikita namin. Paano yung mga congressman yung nagsasalita? Congressman din yung nagbulgar. Si Congressman Ed Selagman na
mga congressman yung namumuno dyan. True. Mayors at iba pang official. Kaya panay government official eh. Tsaka ang bilis po kung wala pong kasama yung mga hindi nakalatag sa Pilipinas. Anong people's organization yung ganyang kabilis magtrabaho? Latag ng papirma. Balikan natin yung Senate. Alam po ninyo, kayong mga senador, kita nyo, ang kumakantyaw sa kanila, 24 senators versus the voice of the people, sabi ni Salceda. Sino ang dapat sundin? Nakalagay po sa Constitution kasi yung People's Initiative. Ako po, hindi po ako sang-ayon dyan. Pero ang dapat ginagawa nyo sa Senado, no? Instead, na kung ano-anong mga investigasyon yung ginagawa nyo, dapat nag-imbestiga kayo dyan. Napatotohanan nyo na yung People's Initiative ay hindi talaga People's Initiative. Kasi yun yung laman ng manifesto nyo eh. Yan ay 100 pesos initiative. Hindi tuloy ako mapagsalita, kain ako ng kain. Hindi nakikinig ng tayo kasi Sir Badong nyo. Pero, anong patunay nyo na hindi People's Initiative? Pag dineclare yan ng COMELEC na mga tao to, at itong mga taong nakapirma ay botante, anong patunay nyo na hindi People's Initiative yun? Hindi ba dapat yan yung mga binibigyan nyo na investigasyon, yung mga nagkabayaran ko no? Ayun, nasa tape na, napanood na natin. masama yun ha, kabayaran. Gusto nyo kasi iba yung gusto nyo sa Senado, iba yung mga gusto nyo imbestigahan eh. Gusto nyo yung mga kaaway ninyo, yun yung iniimbestigahan nyo sa Senado. Katulad niyan, ayaw nyo ng People's Initiative. Di dapat inimbestigahan nyo yung mga nagkabayaran di umano. Willing naman yata tumistigo yung mga mayor, sabi nito ni Edsel Lagman. Di pwede nyo dapat talagang malaman niya kung sino talaga nasa likod niya mga bayaran-bayaran na yan. Kung totoo yan. Naku that's bad. Na sila inutusan na magpapirma. Nawaisan yung leader nyo. Akala ng leader ninyo, si Zubiri, akala ni Zubiri, susunod sa kanya. Sa proposal niya, yung si Martin. Umuo naman, sumusunod naman sa'yo, pero hindi nila pinatigil yung People's Initiative. Ngayon, pag dineklara ng COMELEC yan na naabot nila yung People's Initiative, paano nyo pipigilan yan? Sana unahan nyo. Mag-imbestiga kayo, pakita nyo na mali yung ginawa nilang People's Initiative para makatulong din kayo sa mamamayan. Speaking of Senate investigation, ito po ang pinakamainit ngayon, no? Nakita nyo naman, nag-imbestiga na sila. At dyan sa Senado, tungkol po sa nagaganap kay Kibuloy. Okay. Ito po, basahin po natin itong sagutan nito ni Kibuloy at saka nito ni... sumagot na po si Kibuloy. Bago tayo pumunta. Ito pa, Zubiri. Di ba, nagyabang ka, no? Sabi mo, pagka may nakalusot, alam mo naman si Zubiri, nauna rin yung salita. Pag may nakalusot na political provision, magre-resign ako as Senate President. Resign na naman. Ito po, ang balita. Marcos open to amendments to political provisions of Constitution. Ayon, at ating natungayan ng video na nagbula kay Banat Kapanig TV. At syempre natungayan natin ulit si Sir Badong Ratales, yung boses na yon na binigyan natin ng reaksyon. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito sa video ang ating napanood at nabigyan ng reaksyon? Parang inulit ko lang Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.